Ito ang lalo pang magpapainit sa darating na mga oras at araw sa pagitan ni Senador Ping Lacson at saka ho ni Marcoleta. Kasi nga po inamin na in public sa mga interview at press conference ni Senador Lacson as chairman ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control, pork barrel at korupsyon sa gobyerno. Si Senador Marcoleta raw ay naglaan, allocable, ano ba yan? Naglaan, naglagay, ha? Ng 500 million pesos. Kalahating bilyon. Ang lupit ha, sa project. Natuloy kaya yun o paano? Ang laking pera nun. Pakinggan nyo itong balitang ito. Na si Senador Ping Lacson, nakakuha sila ng impormasyon na merong allocable si Senador Rodante Marcoleta na umaabot sa 500 million pesos umano. Ang allocables ay bahagi ng budget ng Department of Public Works and Highways para sa mga piling distrito ng mga kongresista na sinasabing ginamit para sa mga maanomalya o ghost projects umano. Ang basihan daw ni Lacson ay dokumento galing sa abogado ni Yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na dati nang humarap sa komite kaugnay ng maanomalya umanong flood control projects. Meron pa nga doon na sulat kamay ni dating o delayed Yusek Cabral na nag-allocate talaga siya based doon sa request ng allocables. Nakapag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects kay Senator Marcoleta. Mismo kay Senator Marcoleta. Oh, hindi kasama yon sa hawak ng ombudsman. So ipapadala namin yon. So, for Kasi the... galing mismo yon sa kampo o sa abogado ni dating Yusek Cabral. Paglilinaw ni Lacson, hindi naman iligal ang mga allocable. Pero tingin niya, hindi ito tama para sa isang mambabatas. Hindi ba naman aniya kasama sa ire-rekomendang imbestigahan ng ombudsman si Marcoleta? Sa ngayon hindi, kasi pero kung yun nga, merong ghost tapos ma-attribute sa kanila, kung magkakaroon ng ghost or substandard, he should be treated in the same manner na natrato ibang senador. Wala nang special dito. Dagdag ni Lacson, may kwento ang ilang kongresista na nagkaroon umano ng pukulan nang dumaan sa commission on appointment si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Bagaman hindi siya pinangalanan ni Lacson, si Marcoleta ang chairman ng Public Works Committee ng CA noon. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi Nabukulan wala niya. naman nakuha ang project. Merong handwritten eh. Obviously, napagbigyan, care off na eh. Ngayon, yung projects na yon may listahan. Gusto namin malaman. So, sir, senators and congressmen po ito? Yeah, both. Marami. Ayan. Yan po si Senador Ping Lacson. Bilang background lang po, anti-graft senador talaga ho yan si Lacson. Mula pa nung magsimula itong senador, ilang taon na siyang senador, pabalik-balik na dyan. Yan talagang laban niya. Naalala ko nung buhay pa si dating Senador Joker Arroyo. Sabi niya, bilib ako kay Lacson, matyaga sa pagbubusisi tungkol sa budget. Talagang ayaw niya ng pork barrel, ayaw niya ng korupsyon. Mabigat na laban pero ginagawa daw ni Lacson. Yan yung nabanggit sa akin ni Senador Joker Arroyo na bubuhay pa dahil nakakausap ko yung mama eh. O yan, ganun pa rin. So ngayon, sa side naman po ni Marcoleta, siya po yung nag-speech kagabi at sinabi niya na hindi na totoo yan. Haka-haka at chismis lang daw. Pero ang problema, sabi ni Lacson, merong note, may sulat. Si Yossi Cabral, yung namatay, o ano bang kinamatay, nahulog o nagpakamatay si Cabral, ng DPWS, na talagang meron nga daw 500 million, kalahating bilyon, allocable. Yung allocable, para din insertion yan. Inilaang pondo, inilagay na pondo, ano ba Tagalog na allocable na ganyan. Inilaan, inilagay, di ba? Ganun eh. Ang dating. Ewan ko, ano bang Tagalog pa na yung alam para sa project. Ang nagsabi daw po dito, ulitin ko, abogado ni Yosek Cabral sa DPWS na naunang nagbigay ng dokumento kay Ping Lacson. Kaya sayang, namatay talaga si Cabral. Marami palang alam talaga ito. Kaya na. So ngayon, parang ang dumarating sa mga korupsyong nangyayari, hindi lang po itong issue sa flood control scam na ito. Hindi lang itong insertion allocable. Mukhang pati yung pork barrel talaga nagkakadugtong-dugtong na. Grabe ang korupsyon sa ating bansa na ang isinasangkot, under investigation, inaakusahan,
mga senador at congressman. Anong kinabukasan ng mga Pilipino pagka ganito? Na dapat yung mga institusyon, Philippine Congress, both upper and lower chamber, ay protektor, tagapagtanggol, tagapagtaguyod ng development at kaunlaran ng bansa. Pero kung sila ay sinasangkot at sangkot sa korupsyon, nakawan sa pera ng bayan, saan tayo pupulutin? Anong mangyayari sa Executive Department kung hindi nila kakampi sa paglilinis ng gobyerno ang legislator? Ang gagawin ng Executive Department ay magpa-imbestiga lang magpa-imbestiga. Tapos magtatakipan lang itong mga politiko. Wow! Only in the Philippines. Yan po yung nakakalungkot. Kalimutan natin pansamantala yung pro-Marcos, pro-Duterte, anti-Marcos, anti-Duterte. Ito ay pera ng mamamayang Pilipino. Lahat tayo ay biktima. Lahat tayo may karapatang hanapin ang katotohanan at katarungan. Wala tayong karapatang kampihan ang kurap, ipagtanggol ang kurap. Lahat tayo ay maging complainant, lahat tayo ay magreklamo. At kahit sila ay dapat, kahit sino sa kanilang panagutin, taga-executive department, kongreso at senado at iba pa, kasama ang private sector ng mga kontraktor, panagutin talaga. Grabe ha? Wala kasing death penalty dito sa atin sa Pilipinas eh. Kaya dali nilang magpalusot at lumusot. Pero kung meron death penalty, firing squad sa Luneta, katulad ng panukalang batas ng isang congressman mula sa Zamboanga, kaya ayaw naman nilang galawin. Ang gusto niya, firing squad, death penalty, firing squad ang kaparusahan sa Luneta para makita ng taong bayan. Palagay ko pag merong mga 10 na pinapiring squad sa Luneta na kurap, mawawala talaga ang korupsyon, matatakot. Ang problema, yung panukalang batas hanggang ngayon, nakapako, nakabaon, natabunan. Noong 2024 yata yan na year 2024 pa na ipal yan. Hanggang ngayon, hindi ginagalaw ng Kongreso at ng Senado. Takot ang mga senador at congressman ng parusang bitay. Kaya ko sinabing takot sa aking sariling opinion kasi hindi nyo ginagawa. Na dapat ay gawin na, panahon na. Tingnan ninyo mga bansang mayroong parusang bitay. Halos wala na korupsyon. Dahil talagang binibitay sa kanilang kurap. Eh dito sa atin kompleto pa ng bodyguard, papasyal-pasyal pa. Galit pa pag ini-interview, galit pag ini-imbestigahan. Di ba? Kaya patuloy tayong nanakawan. Patuloy tayong inaabuso mamamayang Pilipino. Hindi ko alam kung hanggang kailan tayo magtitiis sa garapalang korupsyon na ito na nangyayari sa ating bansa. May batas sana at dapat gumawa ng batas, ayaw nilang gawin. Kasi sila o kamag-anak nila ang tatamaan kapag mayroong firing squad. Kaya ayaw nila. Yun ang totoo. Please like and share. Subscribe and follow.